Bumiyahe nga ako ngayong araw dahil marami nga akong gagawin at aasikasuhin. At kailangan ko nga bumiyahe na madaling araw dahil nga malayo yung pupuntahan natin, mga 3 hours ngayong biyahe. At dahil probinsya nga dito sa amin, napaka-limited nga lang ng mga bus. Kaya naman nag-alarm talaga ako ng 3:30 kasi nga mga alas 4 dumadaan nga itong bus na to. Muntik pa nga ako hindi makasakay ba naman kasi medyo late ako umalis ng bahay, pero buti na lang may dispatcher na talagang naandoon para magbantay sa mga bus. At sabi niya habulin nga daw namin kasi nga kakaalis lang. At dito naman ay huminto nga kami para nga kumain naman ng umagahan. Dito marami nga ako nakitang mga pasalubong. Pwedeng baunin sa biyahe at ito nga din yung binili ko. Actually, marami nga din silang binibenta dito, mga local product. Pagkakuha ko nga nito, dumiretso na nga ako sa counter. Hindi nga pala ako dito kakain ng umagahan dahil nga pagdating ko dun sa Baler, doon na nga pala ako mag-aalmusal. And ito nga pala yung bumungad sa akin, bigla nga ako nag-crave dito sa suman na to. Hindi ko nga alam kung anong laman sa loob. Pero mamaya malalaman natin kung ano nga bang klaseng suman to. Talaga naman sa biyahe, abay nakakahagard naman talaga. Hindi rin naman kasi aircon yung bus sa sinakyan namin. Kaya naman abay talagang nakakahagard. Kaya ayan, inayos ko na nga. Abay nakakahiya din naman kung harap ako sa inyo na napakahagard ko na. Slight lang. Char! Tapos na nga pala ang kumain yan at pabalik na nga ako ng bus. Bale, ito nga pala yung bus na meron dito sa amin. At ito nga, ipapakita ko nga sa inyo kung ano nga ba yung itsura ng bus namin dito. Iisa nga lang pala ang pintuan yan. Kaya naman, shout out sa mga kapwa kong taga-probinsya na nagbibiyahe talaga ng mga ganitong bus. At sa pagbibiyahe nga sa probinsya, abay ito nga lang naman yung makikita mo na napakagandang tanawin at grabe, ang lakas pa ng hampas ng alon dito sa amin ngayon. Itong dagat na to, abay isa lang naman sa pinakang sikat dito nga sa Dipakulaw. Ito talaga yung dinadayo at may white sand nga sa area na to. Hindi ko nga lang nakuhanan yung white sand na yun, pero itong lugar na to, ito nga yung tinatawag nilang Ampere. Napakaganda at napakalinis, kaya naman hindi nakapagtaka kung bakit pinupuntahan at dinadayo talaga tong lugar na to. Andito na nga pala ako at dahil maaga pa, abay dumaan nga muna ako dito sa Jollibee. Tida ang saya. Alam nyo ba, nung OFW ako, abay isa talaga tong mga kinikrave ko, kumain sa Jollibee. Ewan ba kung anong meron sa Jollibee, no? Na kahit saan ka pumunta, abay ito talaga yung hahanapin mo. After kong kumain, pumunta na nga rin ako ng PhilHealth at okay naman yung lakad ko. And next sa pinuntahan ko naman ay itong Land Registration Authority. At kapag usapang lupa, sino dyan yung may problema na katulad namin? Dahil wala daw sa system nila yung pangalan ng lolo ko. O diba, ang sakit sa banks, pero meron na yun, nasukatan na yun ng DENR. Saglit lang din naman ako doon dahil hindi rin naman yung maasikaso ng isang araw lang, dadaan pa yan sa proseso. Talagang malaking problema yun. Pagkatapos ko naman doon, ito na nga, pumunta na nga ako dito sa mga bilihan ng helmet dahil nga meron akong service na motor at nababasa ko rin yung mga comment nyo. Na-appreciate ko naman yun yung worries nyo. Kaya ito na, bibili na nga ako ng helmet. Hindi ko na-expect yung price at naubos yung pera kong dala. Kaya ang ginawa ko, nag-money changer na nga lang ako. Ang baba nga lang ng palitan ng yen to peso. Ay, sakit sa ulo. But anyway, ito na nga, okay naman. Mahalaga ay safe tayo sa pagdadrive. Sa dami kong pinuntahan ngayong araw, abay natapos nga lang naman siya ng half day. Kaya thank you Lord sa pag-guide mo at pauwi na nga rin pala ako. 11 AM nga natapos yung lahat ng mga lakad ko. Kaya naman dumiretso na nga ako dito sa terminal dahil alas 11 din naman yung alis ng bus na sasakyan ko pa uwi sa amin. Buti na lang din hindi umalis agad, kung hindi patay talaga ako nito, mag-aantay na naman ako ng ilang oras. Hindi nga muna ako kumain ng tanghalian dahil kailangan ko abutin itong alas 11 na to pa uwi sa amin. At dahil may stopover naman ay doon na nga lang ako kakain ng tanghalian. O diba, ganito yung transportation namin dito sa probinsya. Kapag nagko-commute ka, abay talagang kailangan mo mag-adjust. Ito, hanggang dito na lang yung aking vlog. Salamat, tayo!